Hello po mga kapasta. Nagpasa ako ng kwento ko kasi noon pa man ay fan na ako nitong channel nyo. Lalo na yung tungkol sa mga aswang. Paborito namin ng asawa ko ang pakikinig sa inyo. Nung may nangyari sa amin, kayo agad ang naisip namin na pagkwentuhan ng naranasan namin. Bago ang lahat, magpapakilala muna ako. Felix ang pangalan ko. Tanya naman ang pangalan ng asawa ko. Nung makilala ko yung mother ni Tanya, sobrang saya ko. Kasi madalas kong marinig na terror daw yung mga biyenan, lalo na kung babae yung anak nila. Protective sa anak nila. Pero iba si Mama Veron. Sobrang bait niya sa akin. Sila na lang daw kasing dalawa ni Tanya ang magkasama sa buhay. Kaya masaya siya na may madadagdag na raw na miyembro. Yung papa ni Tanya namatay nung high school siya. Simula noon si Mama Veron na ang nagpalaki sa kanya. Hanggang sa nakapagtapos nga siya ng college. Kapag nagkakausap kami ni Mama Veron, lagi niyang sinasabi sa akin na pangarap niya raw talagang mag-alaga ng apo niya. Nangangamba nga raw siya noon kasi si Tanya parang tomboy raw kumilos. Akala niya hindi agad dito makakapag-asawa. Pero buti na lang daw dumating ako. Tuwang-tuwa si Mama Veron nang malaman niya na buntis si Tanya. Sabi niya kapag sinilang na raw ang baby, siya na raw ang bahalang magbantay. Nung mga 3 months na ang pagbubuntis ni Tanya, may nangyari. Nadisgrasya sa tricycle si Mama Veron. Pauwi na dapat siya. Pagpasok ng tricycle sa intersection, bigla raw dumating itong truck na nawalan pala ng preno. Sumalpok sa side ng tricycle. Dead on the spot si Mama. After nung libing, tumigil na rin muna sa trabaho si Tanya. Sa bahay na lang siya. Kwento niya sa akin, madalas daw siyang nakakaramdam na may kasama siya pero hindi niya nakikita. Nung lumabas yung anak namin, pinangalanan namin siyang Virgo. Fast forward nga po, madalas ay nasa crib lang si Virgo kapag natutulog kami. Nung una grabe siya umiyak sa gabi. Sunod-sunod na madalas akong pumasok sa trabaho na puyat. Pero napansin namin mga 3 days hindi na umiiyak si Virgo. Behave lang siya sa crib niya. Hindi kami makapaniwala ni Tanya. Isang gabi nga, nalaman namin kung bakit. Madaling magising si Tanya sa pagkakatulog. Kaya rin minsan nagagalit siya sa akin. Kasi kapag niyayakap ko raw siya, nagigising siya. Natulog ako nang maramdaman na tinatapik ako ni Tanya. Tapos naging kurot yung mga tapik niya. Doon na ako bumangon. Akala ko umiiyak na naman si Virgo. Pero hindi. Tinuro ni Tanya yung crib. May parang anino na nakatayo doon. Puti yung suot na damit at mahaba yung buhok, gaya ng buhok ni Tanya. Tumatawa si Virgo sa crib niya. Doon ko lang na-realize, si Mama Veron yung nakatayo na yon. Hindi ako pwedeng magkamali. Tapos naglakad siya palabas ng kwarto namin. Nung wala na yung kaluluwa ni Mama, doon lang umiyak sa balikat ko si Tanya. Kaya raw pala laging tahimik sa gabi si Baby Virgo kasi inaalagaan ito ng lola niya. Kahit sa kabilang buhay, tinupad pa rin ito yung pangako niya na siya mismo ang mag-aalaga sa baby namin. Kinabukasan, dinalaw namin siya. Nakita namin na parang may tinitignan si baby sa kung saan. Sabi ko baka nagpapakita na naman si Mama Veron sa kanya. Pero yung gabing yun na yung huling beses na nakita namin yung kaluluwa ni Mama. Kahit na hindi na siya nagpaparamdam sa amin, alam namin na hanggang ngayon, ginagabayan niya pa rin kami. At syempre lalo na yung apo niyang si Virgo. Kwento po ito ng isang kakilala kong kamamatay lang. Pakitago na lang sana siya sa pangalang Theo. At bago ko makalimutan, ako nga pala si Aris. Nasabi kong kakilala lamang si Theo, imbis na kaibigan. Dahil sa mga huling bahagi ng buhay niya ay nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. At may palagay akong ang dahilan ng hindi pagkakaunawaang yun ay siya ring dahilan ng kamatayan niya. Magkaklase kami ni Theo noong college. Masasabi kong
harot na lalaki siya. Masyadong malapit sa mga babae. At hindi maganda ang reputasyon sa pakikipagrelasyon. Bilib nga ako sa taong yan dahil napagsabay ng matiwasay ang pag-aaral at paglandi. Talo pa nga ako dahil ako ay bumagsak sa isang minor subject samantalang siya ay walang binagsak kahit na isa. Fast forward, nakapag-asawa siya ng isang katrabaho. Tawagin na lang natin na Lenny yung asawa niya. Hindi nga ako makapaniwala na magiging sila. Kasi sobrang layo ni Lenny sa mga tipong babae ni Theo. Tapos nang mabanggit ko ang tungkol doon, ay binulungan pa ako ni Theo. Sabi niya, mangku ang nanay ni Lenny. Nung una tinanong ko kasi hindi ko agad na-gets kung ano yung mangku. Ang sabi niya ay mangkukulam. Natawa lang ako, sabay sabing tanga siya. Kasi kako kung ginayuma lang siya, edi dapat hindi siya aware na ginayuma lang siya. Ganoon yun eh. Kung saan-saan na napunta ang usapan namin at nabanggit niya na kaya niya nasabing mangkukulam ang nanay ni Lenny ay dahil puro herbal ang gamot nito. Laging nagpapatuyo ng kung ano-anong dahon at gulay para gawing powder at siyang ginagawang tsaa. Natawa na lang ako sa kantsaw niya sa kanyang biyanan. Fast forward uli. Bilang kilala ako ni Lenny ay nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Parang 2 taon pa lang yata silang kasal nun. Ang nilalaman ng mensahe ni Lenny sa akin ay isang pakikiusap. Nagmamakaawa na kung may nalalaman akong ibang babae ni Theo ay sabihin ko sa kanya. Naawa ako kay Lenny kasi alam ko naman na talagang babaero si Theo, pero hindi ko siya nasabihan. Sa kasamaang palad din ay wala akong alam kung nambababae nga si Theo dahil hindi naman kami laging nagkikita. Wala rin akong naitulong sa kanya. Ang sunod ko na lang na nabalitaan ay buntis na si Lenny. Natuwa pa ako dahil naisip kong baka okay na sila. Tapos ilang buwan pagkapanganak ni Lenny ay nalaman kong patay na ito. Nagpakamatay daw si Lenny sa hindi malamang dahilan. Postpartum depression daw. Pero ako may ideyang namuo sa isipan ko. Maaaring may postpartum nga si Lenny. Pero kung totoo mang nambababae si Theo, ay malamang na isa yun sa nakatrigger kay Lenny. Yung sanggol na anak nila ay napunta sa pangangalaga ni Aling Sebia. Hindi totoong pangalan ng nanay ni Lenny. Sabi ni Theo, galit daw sa kanya ang biyenan niya dahil siya ang sinisisi sa pagkamatay ng anak nito. Napatanong tuloy ako kung totoo ba ang bintang sa kanya, pero tinanggi niya yon. Tapos nakita mismo ng 2 kong mga mata na may dinedate nga siyang babae, gayong iilang buwan pa lang nang mamatay si Lenny. Ang masaklap ay anniversary date pa pala nila nang sila ay makita ko. 3rd year anniversary, samantalang 4 na taon pa lang silang kasal ni Lenny. Kinumpronta ko talaga si Theo. Hindi naman ako nag-eskandalo, pero hindi rin naging maganda ang usapan naming dalawa. Pinagbintangan pa niya ako na kursunada ko raw si Lenny, kaya ako galit na galit. Hindi niya maintindihan ang punto ko na kaya nagpakamatay ang asawa niya ay dahil sa pambababae niya. Kaya ako na lang ang dumistansya. Magmula noon ay hindi ko na pinagkakausap si Theo. Naawa ako kay Lenny at sa anak nila. Minsan ay aksidente kaming nagkita ng isang common friend namin ni Theo at nalaman ko yung sitwasyon niya. Namamayat daw at nagkaroon ng sakit sa balat. Nakalimutan ko na yung pangalan, pero yung nagkaroon siya ng parang bulutong tubig tapos naging itim na patse sa balat. Yung mga daliri raw niya ay nagkanda balubaluktot na. Napakabilis pa raw kumalat ng mga paltos sa balat ni Theo na ultimo mga doktor ay nahihirapan ng humabol para malunasan yun. Hindi na raw makapagtrabaho si Theo, kaya umuwi na lang sa bahay ng mga magulang niya na siyang nag-aalaga sa kanya. Yung kabit daw nito ay paminsan-minsang bumibisita pero hindi kinikibo ng mga magulang niya dahil galit din dito dahil sa nangyari kay Lenny. Kaya katagalan ay hindi na rin bumalik yung babae. Sir Neb, nang malaman ko ang tungkol sa sitwasyon ni Theo, ay isa lang ang pumasok sa isipan ko.
Karma niya yun. Gusto ko sanang kamustahin si Teo, pero nagdadalawang isip din ako. Lalo pa nga at matagal na kaming hindi nag-uusap ng mga panahon na yon. Baka ako magmukha lang akong tsismoso na nakikiusyoso sa lagay niya. Kaya nakibalita na lang ako sa mga kakilala namin. Palala raw ng palala ang kondisyon ni Teo. Yung mga daliri niya na nabaluktot, umiiksi na. Parang napupudpod unti-unti. Yung huling picture niya na nakita ko, tumabingi na yung mukha niya. Malalaki ang mga pisngi niya, pero hindi dahil sa taba, kundi dahil namamaga. Pinaghalong namumula at nangingitim ang balat niya dahil sa mga nagbabalat na butlig at naglalangib na sugat. Hindi ko na siya makilala. Naawa na ako kay Teo, kaya naman nag-reach out na ako at kinamusta siya. Magka-video call kami dahil ayon sa mama niya ay nahihirapan siyang pumindot. Masakit daw ang mga daliri niya dahil sa pagkapudpud noon at nahahapit din ang manipis at mahapdi niyang balat. Hirap na rin siyang magsalita at parang umiksi ang kanyang dila. Kaya yung pag-uusap namin ay kasali ang mama niya na minsan ay taga-translate ng sinasabi ni Teo na hindi ko maintindihan. Base sa kwento nila ay nakapagpa-albularyo na si Teo. Positibo sila na hindi basta skin disease ang kumapit sa kanya, kundi kulam. May isang babae raw na napakatindi ng galit kay Teo at dinasalan na siya sa itim na kandila at manika. Ang matindi pa roon ay may kahalo ng buto ng tao ang parusa sa kanya. At ang pinakamatindi sa lahat, buto ng taong malapit sa kanya ang ginamit. Ayon na rin sa kwento nila ay si Aling Sebia ang pinaghihinalaan nilang nagpakulam sa kanya at ang buto na ginamit nito upang parusahan siya ay walang iba kundi buto ni Lenny. Nagulat ako kaya napatanong ako, ano yun? Pinahukay ni Aling Sebia yung mga labi ni Lenny? Eh di ba kailan lang siya namatay? Eh di parang naaagnas pa lang siya. Naiisip ko pa lang ay naaalibadbaran na ako. Ganun ba talaga kadesperadong makaganti si Aling Sebia? Na ultimo nananahimik na bangkay ng sarili niyang anak ay gagalawin niya. Ang sabi ng mama ni Teo ay wala silang ibang mapaghinalaan na kumukulam kay Teo. Si Aling Sebia lang naman daw ang alam nilang matindi ang galit sa kanya. Ako sa sarili ko, alam kong maraming napaluhang babae si Teo. Pero hindi nga ka-level ng nangyari kay Lenny. Yung mga ex niya ay nakakausap ko pa rin naman ang karamihan. At yung iba ay friends din sa Facebook ng mga kakilala namin. Kaya alam kong okay naman sila at hindi nasira ni Teo ang kanilang mga buhay. Pautal-utal pa na sinabi ni Teo na sinubukan na raw nilang kausapin ang biyenan niya para makipag-ayos sakali mang ito nga ang nagpakulam sa kanya. Pero hindi nito sinasagot ang mga tawag nila o PM sa Messenger. Maging yung anak nila ni Lenny ay hindi na rin nito pinakita sa kanila. Noong huli kong nakausap si Teo ay kinukwento pa niya na napapanaginipan niya si Lenny. Masayang masaya raw ito at parang buhay na buhay. Pagkatapos ay sinabihan siya ng mabuti nga sayo. Tuwang-tuwa raw si Lenny sa nangyayari kay Teo. Nagpadala pa ako noon sa kanya ng pera sa GCash para may panggastos para sa kanya. Makaraan ng 2 buwan ay nalaman ko na lang na namatay na si Teo. Iyak ng iyak ang mama niya nang magkausap kami dahil akala raw nila ay gagaling na si Teo. Pinuntahan daw kasi ito ni Aling Sebia at kinamusta. May dala pa raw mga prutas ang biyenan niya at ang sabi ay pinatatawad na siya nito. Gumaan naman daw ang pakiramdam ni Teo at nakatayo pa nga pagkaraan ng ilang araw. Asang-asa sila, nagagaling na nga si Teo at naniwala na inalis na ni Aling Sebia ang parusa rito. Ilang linggo ang nagdaan at bigla na lang namilipit sa sakit si Teo at bumagsak sa sahig. Namatay ito ng dilat. Nang malaman ng albularyo na tumitingin kay Teo
na dumating si Aling Sebia ay napamura daw ito. Dapat daw ay hindi pinatuloy si Aling Sebia dahil naghatid lang ito ng pahimakas kay Teo. Ang pagbuti ng kalagayan niya at bigla ang pagkamatay pagkatapos bumisita ng biyenan niya ay kumpirmasyon na ito talaga ang nagpaparusa kay Teo. Pero wala na silang magagawa dahil namatay na nga si Teo. Sabi ng mama niya ay wala silang plano na gumanti kay Aling Sebia. Pinagpasa Diyos na lang nila ang lahat dahil alam nilang matindi rin ang parusa sa ginawa nito kay Teo. Hiling na lang nila na lumaki ng maayos ang kanilang apo na hindi na nila nakita pa. Joseph ang tunay kong pangalan. Magandang araw sa inyo, Pinoy Creepypasta. Sana magustuhan nyo itong kwento ko. Taga Bicol po ako. Dito sa amin uso talaga yung mga kwentong kababalaghan. Lalo na nung bata ako. Grabe, kapag gabi na, kami nung mga kalaro ko tumatambay doon sa gilid ng simbahan. Doon kami nagkukwentuhan ng mga nakakatakot na kwentong narinig din namin sa mas matatanda sa amin. Ang saya nun. Kaya rin yata hanggang ngayon nakikinig pa rin ako sa mga YouTube channel ng horror story kasi mahilig ako sa mga kababalaghan. Nung magkaasawa ako, nalaman ko na yung biyenan kong lalaki na tatay ni Desa sobrang hilig uminom. Laging lasing. Kaya rin minsan ayaw na ayaw kong dumadalaw sa bahay nila Tatay Emong kasi alam ko na hindi niya ako paaalisin nang hindi ako nalalasing. Mahina pa naman ako sa inuman. Mas malakas pa nga uminom si Desa kaysa sa akin. Kapag walang trabaho, okay din naman paminsan-minsan na makipag-inuman kay Tatay Emong. Mahilig din kasi siyang magkwento. Mga aswang, duwende, manananggal. May iba nga siyang kwento na sure ako na hindi totoo. Natural lang yon sa inuman syempre. Ganoon talaga minsan. Madalas mag-imbento ng mga kwento para mas angat ka sa mga kainuman mo. Isa sa mga kwento ni Tatay Emong yung tungkol sa buhok ng tikbalang. Magsasaka si Tatay Emong. Noong hindi pa raw siya nag-aasawa, madalas siyang magbantay sa palayan ng pamilya nila. Minsan sa kubo siya natutulog malapit sa palayan kasi marami raw magnanakaw sa kanila. Isang beses daw, nagising siya. Walang ilaw maliban sa liwanag ng buwan sa labas. Pagtingin niya raw sa labas, may malaking lalaki na nakatayo doon. Nakatalikod sa kanya. Nung lumipat siya ng pwesto, tsaka niya nakita, nakabayo ang ulo nito. Naalala raw niya ang tungkol sa gintong buhok ng tikbalang. Kapag nakuha mo raw ito, ikaw ang magiging amo ng tikbalang. Nung tumingin uli siya, meron daw talagang gintong buhok sa likod ng tikbalang. Nilabas niya raw sa bintana yung kamay niya. Tapos inabot yung gintong buhok at nakuha niya naman daw. Simula noon ay naging alipin niya yung tikbalang. Hindi ako naniwala nung una. Pero dahil pareho na rin kaming lasing ni Tatay Emong, sinabayan ko na lang siya sa trip niya at nagkunwari na naniniwala ako. Sinama niya ako sa likod bahay. Akala ko may kukunin kaming pulutan. Pero dumiretso kami doon sa damuhan. Tinanong niya kung gusto ko raw makita yung tikbalang. Ngumiti-ngiti ako. Tapos sabi ko, oo. Akala ko kasi biro lang. Kinuha ni Tatay Emong yung wallet niya sa bulsa. May nakaipit na papel doon. Nahulog pa nga yung ilang papel na pera pero hindi niya inintindi. Binuka niya yung papel. May gintong buhok na nandoon. Tinuro ni Tatay Emong yung direksyon kung nasaan daw nakatayo yung tikbalang. Wala naman, sabi ko. Nilagay niya sa kamay ko yung gintong buhok. Naramdaman ko na gumapang sa buong katawan ko yung init. Dumami yung mga bagay na nakikita ko sa paligid. Hindi ko maipaliwanag ng maayos. Basta may mga bagay na dati hindi ko nakikita. Pero matapos kong mahawakan yung buhok, ay nakikita ko na. Nakatayo nga doon sa direksyon na sinasabi ni Tatay Emong, yung tikbalang. Natural lang naman yung laki niya.
Pero sobrang weird kasi yung ulo niya ay sa isang kabayo. Agad kong binitawan yung buhok at sabi ko ayaw ko na. Sumunod na araw nun, kinausap ako ni Tatay Emong. Pasensya na raw sa mga nakita ko. Hanggang ngayon sa pagkakaalam ko, na kay Tatay Emong pa rin yung buhok. Mawawalan lang daw ng bisa yun. Oras na mamatay siya. Kami ni Desa lumipat na ng bahay. Dito na kami sa Quezon Province nakatira. May lupa kasi kami dito. Kapag napapadalaw kami sa bahay, umiinom pa rin kami ni Tatay Emong. Pero hindi niya na binabanggit yung tungkol sa tikbalang. Ako po si Noriel, sinilang sa Cotabato. Pero nahanap ko ang kabiyak ng puso ko sa isang isla sa Mindoro. Napadpad po ako roon dahil sa isang kamag-anak at doon na nga ako naglagi. Sa lugar ding yon ay nakaranas ako ng kababalaghan sa buhay na mahirap ipaliwanag. Maaaring ilan lang sa inyo ang maniwala, pero ayos lang. Ibabahagi ko pa rin ang naranasan at natuklasan ko. Nakilala ko si Amira isang hapon habang nangangahoy ako kasama ang tiyuhin kong si Tito Abuel. Ilang araw pa lang mula nang dumating ako sa Mindoro nun. Habang binabaybay namin ang kakahuyan, panay ang bilin sa akin ng tito ng mga dapat at hindi dapat gawin sa loob ng gubat. Kung hindi raw ako naniniwala sa mga nilalang na hindi ordinaryo, ay dapat na raw akong maniwala. Sa tanda daw niyang yun ay meron na siyang hindi mabilang na karanasan sa mga kakaiba sa tao, gaya ng mga aswang at engkanto. Dapat daw pagpasok pa lang sa gubat o kakahuyan gaya nung pinasok namin, ay nagpapatabi-tabi muna kami kasi karamihan sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan ay doon naninirahan, kung saan maraming puno, kung saan hindi masyadong napapasok ng mga tao dahil ayaw nila ng nagagambala. Gusto nila sila lang ang nanggagambala. Sabay tawa ni Tito, kaya napatawa na rin ako. Tapos biglang sumeryoso ang mukha niya nang sabihin na ang lahat ng nakikita ko sa kakahuyang yun ay inangkin na nila ng mga nilalang na yun. Kaya kung meron kang pipitasin, kukunin, dapat mong ipagpaalam sa kanila. Naguluhan ako. Paano ipagpapaalam sa kanila kung hindi naman namin sila nakikita? Baka yung mga may third eye lang, sila lang yung nakakakita sa kanila. Simple lang daw. Sasabihin lang namin na pahingi po nito, makikihingi lang po ng konti. Mga ganoong salita raw. At hindi rin kami pwedeng basta magwala, magsira o bastusin ang kalikasan doon. Dahil kapag natsyempohan kami, ay tiyak na may kapalit yung kaparusahan mula sa kanila. Magkukwento pa sana si Tito kung paano siya naparusahan noon ng isang engkanto nang bigla kaming makarinig ng sigaw ng babae. Napalinga kami at sabay na tumakbo sa isang direksyon nang matukoy na namin ang pinanggagalingan ng sigaw. Isang babaeng nakaupo sa lupa ang inabutan namin. Hawak ang binti niya at nakangiwi ang muka. Siguro ay dahil sa sakit na nararamdaman sa binti. Patakbo ko sanang lalapitan para tulungan, pero pinigilan ako ni Tito. Sabi niya wag ko daw basta gawin yun. Kailangan daw muna naming malaman na totoong tao ang babae at hindi yun isang patibong lang. Sumingit ang babae sa usapan at giniit na tao siya, pero hindi siya pinakinggan ni Tito. May dinukot sa bulsa at sinaboy sa kanya si Tito. Asin yun at nakabalot sa plastik. Napapikit na lang yung babae at iniiwas ang mata sa asin. Hindi pa nakontento si Tito. Lumapit siya at pinatakan ng kalamansi sa balat yung babae. Nang hindi maapektuhan ay tsaka lang nakumbinsi si Tito na tao nga, kaya tinulungan namin. Nakakahanga si Tito. Lagi pala siyang may baon na asin at kalamansi sa bulsa tuwing mangangahoy. Proteksyon daw yun. Kwento ng babae, may diferensya talaga ang isang binti niya. Madalas ay sumusumpong.
Nandoon siya sa kakahuyan para manguha ng mga dahong kailangan ng nanay niya sa pagluluto. Marunong akong manghilot. Tinuruan ako ng lola ko sa Cotabato. Kaya ako na mismo ang naghilot sa binti ng babaeng nagpakilala sa pangalang Amira. Sobrang pasasalamat niya sa akin dahil nakaramdam daw ng ginhawa ang binti niya matapos kong hilutin. Doon po nagsimula ang kwento ng pag-ibig namin ni Amira. Naging madalas ang pagkikita namin sa kakahuyan at nalaman kong malapit lang din doon ang bahay nila ng nanay niya. Wala na raw siyang tatay. Si Tito naging panatag naman sa pakikipagkaibigan ko kay Amira. Kahit hindi niya kilala ang lahi nito, gayong doon siya sinilang at lumaki sa lugar na yon. Baka raw dayo lang. Ang importante ay napatunayan niyang hindi mula sa lahi ng aswang o engkanto si Amira. Pero binalaan pa rin niya ako na mag-ingat daw ako. Sa madaling salita ay nagkamabutihan po kami ni Amira. Natakot nga lang siya na ipakilala ako sa nanay niya. Hindi raw kasi niya alam kung tatanggapin ako. Sabi ko mabait naman akong tao at magalang. Nasa edad na kami pareho, kaya wala naman sigurong dahilan para hindi ako tanggapin. Hindi naging madali sa akin bago ko nakumbinsi si Amira na ipakilala na ako sa nanay niya. Kasi siya man ay naipakilala ko na rin sa mga kamag-anak ko roon sa isla. Pero sa totoo lang ay kinakabahan ako. Oo nga, alam ko na yung bahay nila at nakikita ko na rin ang nanay niya. Pero palihim lang at sa tingin ko mukhang strikta. Kaya nung araw na yon na isasama na ako ni Amira sa kanila ay hindi ko talaga maiwasang nervyusin ng todo. Naabutan naming nasa bintana ang nanay niya. Nakasunod agad ng tingin sa amin na hindi pa man bumubuka ang bibig parang nagsasalita na at tinatanong kung sino ako at bakit magkasama kami. Pagpasok namin sa bahay, nagmano agad ako at nagmagandang araw. Tinignan ako mula ulo hanggang paa, yung tipong mayamang biyanan na kontrabida. Pero hindi naman sila mayaman. Style kubo ang bahay nila, napahaba. Nang iikot ko nga ang paningin ko ay nagulat ako sa disenyo ng bahay. Ang dami kasing halaman din sa loob. Halos matakpan ng mga gamit nila. Parang nasa labas din ako ng bahay. Pinakilala na ako ni Amira sa utal-utal niyang pagsasalita. Siguro kasi natatakot din siya. Hinawakan ng nanay niya ang kamay niya at hinila palayo sa akin. May pinag-usapan sila na hindi ko naririnig kaya kinakabahan talaga ako. Tapos tumingin sa akin ang nanay niya nang makahulugan bago lumapit ulit sa akin si Amira. Sabi niya wag na raw akong mag-alala kasi pinayagan na ng nanay niya ang relasyon naming dalawa. Sa panahon na magnobyo pa lang kami ay marami na akong nakitang kakaibang gawin ng nanay niya tuwing pupunta ako. Kapag nakapasok na ako sa loob ng bahay ay lagi ko siyang nakikita na hinahalikan ng lupa. Nagulat talaga ako nung una kong makita na ginawa niya yun. Sabi ni Amira, wag ko na lang daw pansinin. Isa lang daw yun sa mga ritual na ginagawa ng nanay niya. Sa pamamagitan nun ay inaalam kung mabuti ang intensyon ko sa pagpunta sa bahay nila. Kung ano ang sagot ng lupa ay ang nanay na lang daw niya ang nakakaalam. Ang weird, pero tulad ng sinabi ni Amira ay hindi ko na lang pinansin. Hanggang sa lumalim ang relasyon namin at nagpa siya kaming magsama sa iisang bubong. Ang unang ang balak ko ay itanan si Amira pero hindi siya pumayag. Ayaw niyang suwayin ang nanay niya sa ganoong paraan. Nung magsama naman kami ay ang nanay naman niya ang hindi pumayag na hindi kami makasal. Kaya lang pati yung kasal namin ay weird pa rin. Sikreto lang daw yun. Kaya wala silang pinayagan sa mga kamag-anak ko na makadalo. Tanging ako lang, si Amira at ang biyenan ko lang ang nandoon. Kinasal kami sa sarili nilang paraan. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, hindi ko alam kung itutuloy niyo pa ang kasal. Kasi napaka-weird talaga at hindi ko alam kung saan nanggaling yung napakaraming pagkain. Nakasuot kami ni Amira ng parehong mahabang damit na kulay puti. Hindi gown, basta mahabang bestida na walang disenyo. Hanggang talampakan ng haba.
Sa harap ng puno, nandoon ang nanay niya na nakasuot naman ng magarang bestida na napakaraming palamuti. Kulay talong na makintab sa pagkakatanda ko. Siya mismo ang nagkasal sa amin. Pareho kaming pinakain ng maliit na butil na kulay itim at pinainom ng isang likidong lasang alak. Pero sabi ni Amira ay hindi raw alak yun. Matapos nga ang mahabang orasyon ng biyenan ko, ay sinabihan na niya kami na magdiwang sa pagkain. Tulad ng nabanggit ko kanina, nagulat na lang ako sa napakaraming handa sa mahabang mesa. Doon lang yun sa likod ng bahay nila. Iba't ibang putahe at mga prutas na hindi pamilyar sa akin. Tinanong ko si Amira kung saan galing ang mga yun. Wala namang bakas na nagluto sila. Hindi pa rin uso noon yung ino-order at dinideliver, lalo at liblib ang lugar nila. Sabi ni Amira, wag na raw akong maraming tanong. Magpasalamat na lang kami dahil tinanggap ako ng nanay niya na maging bahagi ng pamilya. Mabuti na lang at may sariling silid si Amira, kaya kahit papano may lugar sa bahay nila na panatag ako. Pakiramdam ko kasi nasa mundo kami ng mga engkanto. Lahat kasi ng parte ng bahay kakaiba para sa akin. At pati yung biyenan ko, kakaiba rin. Gusto ko nang isipin na hindi siya tao. Pero pilit ko na lang yun na inaalis sa isip ko. Kinumbinsi ko ang sarili ko na sadyang maraming baliw sa mundo. Hindi lang yung palakad-lakad sa kalye at mga nakakulong sa mental, kundi pati na rin yung mga taong may kakaibang paniniwala at pag-uugali. Isa na nga roon yung biyenan ko. Isang madaling araw, nagising ako na naiihi. Bumangon ako at lumabas ng bahay. Yung banyo kasi nila ay nakahiwalay sa bahay. Paglabas ko ng banyo, may narinig akong parang bumubulong. Nung pakinggan kong mabuti, parang nag-uorasyon. Pakiwari ko nga ay boses ng biyenan ko. Sinundan ko yung dinig ko at narealize ko na mula yun sa likod ng bahay. Maingat yung paghakbang ko papunta roon. Nabigla ako sa nakita ko. Yung biyenan ko nga, nakaluhod sa harap ng puno. Nakatingala. Walang tsinelas. Nakataas ang dalawang kamay. Nakapikit siya habang bumibigkas ng orasyon. Hindi muna ako umalis. Inabangan ko kung anong mangyayari. Pero ako ang naramdaman niya. Kaya bigla siyang tumingin sa direksyon ng pinagtataguan ko. At matalim na tumitig sa akin. Nagmadali na akong umalis. Hindi naman ako tumakbo. Basta binilisan ko lang yung lakad. At pagpasok sa silid namin ni Amira ay kinandado ko agad. Nagising yung asawa ko. Tinanong kung saan ako galing at ano bang nangyari sa akin. Kasi nahalata niyang balisa ako. Hindi ko na nilihim ang nakita ko. Pero hininaan ko ang boses ko nang sabihin ko sa kanya kung ano ang nakita ko sa likod ng bahay. Tinanong ko nga kung ba't gano'n ang nanay niya. Albularya ba yon? Ang hilig kasing mag-orasyon. Hindi raw. Igalang ko raw ang nanay niya at irespeto kung ano ang nakikita kong gawin niya. Mas mabuti raw kung mananahimik na lang ako at hindi pakikialaman ang biyenan ko. Hindi na ako kumibo kasi nagalit yung asawa ko. Tumalikod siya ng higa sa akin. Nagsorry naman ako kahit na tinalikuran niya ako. Sabi ko pasensya na kasi nagtataka lang naman ako. Wala akong masamang ibig sabihin kung nag-uusisa man ako. Kasi syempre nanay niya yun. Biyenan ko. Kaya hindi naman siguro masamang magtanong. Sumagot si Amira kahit hindi pa rin siya humaharap sa akin. Ang sabi niya, ipagsawalang bahala ko na lang. Ano man ang nakita at makikita ko pang gawin ng nanay niya. Hindi na ako umibo. Natulog akong palaisipan sa akin ang biyenan ko. Kinabukasan, magkakaharap kami sa agahan. Pero napakatahimik. Walang pag-uusap. Ako na yung bumasag sa katahimikan. Sabi ko aalis muna ako. Sasama ako sa tito ko sa pangingisda. Tulad ng dati. Para makatulong naman ako sa mga gastusin. Wala kasi akong regular pang trabaho noon. Ayoko namang maging pabigat. Sabi ng biyenan ko,
hindi ko raw kailangan na magtrabaho dahil kakain kami at hindi magugutom kahit wala akong trabaho. Sinaway siya ni Amira at sinabing pinapayagan niya ako na sumama sa pangingisda. Sa sinabi ng biyenan ko na hindi kami magugutom kahit hindi ako magtrabaho, ay nagtaka talaga ako. Naalala ko yung handa sa kasal namin, kung saan nanggaling, at napaisip din ako kung paano nga ba sila nabubuhay nang wala namang kumikita sa kanila. Walang kabuhayan. Alangan namang lagi na lang yung mga tanim nila ang kinakain. Sa tingin ko hindi sapat ang mga yun. Pero yung katanungan sa isip ko ay hindi ko na sinabi sa kanila. Baka kasi magalit na naman yung asawa ko sa pag-uusisa ko. Matapos ang saglit na pag-uusap na yun ay hindi na ulit ako nagsalita. Nabalot na ulit ng nakakabinging katahimikan ang buong bahay. Habang nangingisda kami ni Tito ay hindi ako nakatiis na hindi sabihin sa kanya ang tungkol sa biyenan ko, at kinagulat niya talaga ng todo nang banggitin ko rin sa kanya ang naging kasal namin ni Amira. Bakit daw ako pumayag na ganoon ang maging setup ng kasal namin? Nagsimula siyang maghinala na may sa engkanto ang biyenan ko. Sa totoo lang, yun din ang duda ko. Pero sabi ko kay Tito, wag na lang sana niyang mababanggit sa iba ang mga naikwento ko sa kanya. Kinontra niya ako. Ang dapat daw ay magpaalbularyo ako at baka napapasailalim na ako ng kapangyarihan ng mga engkanto. Natawa na lang ako. Mukhang wala namang pagbabagong naganap sa akin. Mabait ang asawa ko at biyenan, kaya sinusubukan ko na lang na intindihin ang kawirduhan nila. At syempre, mahal ko ang asawa ko, kaya hanggat maaari ay ayokong maging mitya ng away namin ang tungkol doon. Isa pa, kung magpapaalbularyo ako, edi malalaman ng albularyo ang pinagdadaanan ko. Baka malaman na rin ng iba pang tao kapag ganun. Ayokong magulo ang tahimik naming buhay. May binulong sa akin si Tito. Kung gusto ko raw talagang malaman ang katauhan ng biyenan ko, ay patakan ko ng kalamansi sa balat tulad ng ginawa niya kay Amira. Napaisip din ako, kung engkanto ang biyenan ko, di ba dapat engkanto rin si Amira? Napatunayan naman namin na hindi siya engkanto o aswang. Posible raw na may dahilan kung bakit hindi noon naapektuhan si Amira. Pauwi na ako ay pinag-iisipan ko pa rin ang sinabi ni Tito Abuel na gawin ko. Kapag ginawa ko naman yun, halimbawa nga ay napatunayan kong engkanto ang biyenan ko, ano naman ang gagawin ko? At kung hindi ko mapatunayan, magagalit sa akin si Amira. Kahit alin sa dalawa ang gawin ko, magagalit pa rin siya dahil sa paghihinala ko sa nanay niya. Baka sabihin pa niya, ano naman ngayon kung engkanto ang nanay niya? Hindi naman ako sinasaktan. Wala namang ginagawang masama sa akin. Kaya bago pa man ako makarating sa bahay, ay nagpasya na lang ako na kalimutan ang hinala ko. Pagdating ko sa amin, ay nadatnan ko ang asawa ko na nakaupo sa higaan namin at umiiyak. Tinanong ko agad kung anong nangyari. Sabi niya, malapit na raw umalis ang nanay niya. Malapit na siyang iwan. Paano naman niya kako nasabi yon? May sakit ba yung nanay niya? Tumingin siya sa akin. Hinawakan niya yung kamay ko at sabi, baka panahon na para ipagtapat niya sa akin ang totoo. Total naman daw ay mag-asawa na kami. Sabi niya hindi siya tunay na anak. Nakuha lang daw siya sa tabing daan at inuwi. Tinuring na tunay nilang anak. Nung magkaisip siya, ay tsaka pinaliwanag ng nanay at tatay niya ang tunay nilang katauhan na silang mag-asawa ay mga engkantong gubat. Tumakas sa mundo nila para masubukan ang buhay dito sa lupa. Pero may limitasyon ang pananatili nila rito. Ang tatay niya ang unang umalis noong nakaraang taon lang at susunod na ang nanay niya. Nag-alala ko na baka pati siya ay isama sa mundo ng mga engkanto. Hindi raw. Maiiwan siya dahil gusto nilang mabuhay siya kung saang mundo talaga siya nabibilang. Sobra na siyang nalungkot nang maunang umalis ang tatay niya. At ngayon, ang nanay naman niya ang nakatakdang mawala sa kanya. Mabuti na nga lang daw
at kasama na niya ako. Dahil kung hindi, baka hindi niya makayanan. Niyakap ko na lang si Amira. Wala akong masabi sa mga narinig ko mula sa kanya. Gusto kong isipin na baka may sayad lang siya o nababaliw. Pero yung mga palatandaan tulad ng mga kakaibang pangyayari ay isang patunay na hindi imahinasyon lang ang mga pinagtapat niya sa akin. Para tuloy ako na ang mababaliw sa mga natuklasan ko. Iyak pa rin siya ng iyak habang nakayakap sa akin at paulit-ulit niyang sinasabi na huwag ko siyang iiwan. Nangako naman ako na kahit anong mangyari ay hindi ko siya iiwan. Nung gabing yon ay naalimpungatan ako. Pagyakap ko kay Amira ay nalaman kong wala pala siya sa tabi ko dahil wala akong nayakap kundi unan. Bumangon ako para hanapin siya. Bubuksan ko sana yung pinto ng silid namin pero hindi ko na tinuloy dahil nakita kong masaya silang nagkukwentuhan ng biyenan ko sa sala. Hindi ko dinig ang pinag-uusapan nila. Sa tingin ko, sinusulit nila ang mga nalalabing oras na magkasama sila. Nahiga uli ako. Hindi pa ako nakatulog. Hinintay ko na lang na makabalik sa kwarto namin si Amira. Kinabukasan, ginising ako ng asawa ko. Pinagbihis niya ako tulad ng suot namin nung kinasal kami. Nagtaka ako kung bakit. Ikakasal ba uli kami? Hindi raw. Kailangan daw na yun ang suot namin sa paghahatid namin sa nanay niya sa mundo ng mga engkanto. Nagulat ako. Ihahatid namin? Ang akala ko talaga ay pupunta pa kami sa mundo ng mga engkanto para ihatid ang biyenan ko. Doon lang pala sa likod bahay, sa harap ng puno kung saan kami kinasal. Sabi ni Amira, kaya pinayagan na rin siya ng nanay niya na mag-asawa dahil ayaw ng biyenan ko na maiwan siyang mag-isa. Alam kasi na malulungkot siya. Kung ano ang suot ng biyenan ko nung kinasal kami, ay yun din ang suot niya nung araw na yon. Nag-usap muna silang mag-ina. Sunod ay ako naman ang kinausap. Tapos nagtirik sila ng maraming kandila paikot. Kulay gold ang mga kandilang yon at hindi ko alam kung saan nila kinuha. Bili ng biyenan ko na huwag kaming aalis sa loob ng bilog hanggat hindi bumabagsak ang ulan para linisin ang paligid. Hindi ko naintindihan kaya pinaliwanag pa sa akin ni Amira. Sabi niya sa oras na magbukas ang lagusan ay maraming masasamang elemento ang maglalabasan mula sa kung saan-saan at posibleng agawin ng nanay niya o sino man sa amin bago pa man makatawid ang nanay niya sa kabila. Kaya dapat ay manatili lang kami sa loob ng nakabilog na kandila dahil yon ang magsisilbing proteksyon namin. Kapag daw kasi nakuha kami ng mga masasamang elemento ay tiyak na ang kapahamakan namin. Ikamamatay namin yon. Kapag sinabi rin daw ng nanay niya na pumikit na kami ay wag na wag kaming didilat dahil baka matakot kami sa mga makikita namin. Tanong ko, paano kung hindi umulan? Gaano katagal kaming maghihintay sa loob ng mga kandilang yon? Wag daw akong mag-alala dahil kusang babagsak ang ulan matapos makatawid ang nanay niya sa mundo nila. Nagsimula na ngang bumigkas ng orasyon ang biyenan ko. Una ay mahina, palakas ng palakas hanggang sa sumisigaw na siya. Tapos humina ulit, pabulong. Mahaba ang proseso. Matagal. Naiinip na nga ako dahil nananatili lang kaming nakatayo. Nagulat na lang ako nang biglang magliwanag ang punong yon. Sabay sabi ng biyenan ko na kailangan na naming pumikit. Sumunod ako. Maya-maya lang ay nakarinig ako ng mga kakaibang ungol. Parang mga hayop. Baboy ramo na humahagok. Uwak. Basta halo-halong kakaibang tunog sa paligid na yung iba ay hindi naman galing sa hayop. Gustong-gusto ko nang dumilat para makita ang mga yon. Pero pinipisil ng asawa ko ang palad ko. Pinapaalala sa akin ang bilin ng nanay na huwag kaming didilat hanggat hindi nagsasara ang lagusan. Malalaman namin yon kapag nawala na ang liwanag. Sa wakas ay naglaho yung liwanag. Pagdilat ko, wala naman akong nakita kahit isang hayop man lang sa paligid. Sabi ni Amira, nandyan lang sila
at nakamasid. Hinihintay na umalis kami sa loob ng proteksyon, kaya wag daw naming gagawin yon. Pagtingin ko sa puno ay ordinaryo lang naman. Parang walang kababalaghang naganap doon. Pero wala na rin yung biyenan ko. Ang asawa ko nakatingin lang sa mga puno. Hindi na umiiyak. Tanggap na niya ang pag-alis ng nanay niyang engkanto. Mga 15 minutos din siguro ang nagdaan bago dumilim ang paligid. Natuwa ako. Sabi ko, totoo nga. Ayan na ang ulan. Nagsimula ng pumata kaya namatay ang sindi ng mga kandila. Nagpalipas pa kami ng ilang minuto bago tuluyang lumabas sa bilog para siguradong malinis na ang paligid. Wala nang masamang elementong nakaabang. Pero hindi pa kami pumapasok sa loob ng bahay. Naligo muna kami sa ulan. Ganon din pala ang ritual na ginawa nila nung ihatid nila ang tatay niya sa mundo ng mga engkanto. Isa yung kakaibang karanasan ng kababalaghan para sa akin. Kay Tito Abuel ko lang kinuwento ang pangyayaring yon dahil siya lang naman ang pinagkakatiwalaan ko sa mga kamag-anak ko. Nakahinga siya ng maluwag nang malaman yon dahil wala na raw akong engkantong kasama sa bahay. Matagal pa kaming namalagi ni Amira sa bahay at lugar na yon. Nung magkaroon ako ng oportunidad na makapagtrabaho sa Batangas, ay tsaka lang kami napalipat. Pero paminsan-minsan ay umuuwi pa rin kami doon kapag gusto naming magbakasyon. Kapag naman bumabalik na kami sa Batangas, ay si Tito Abuel ang pinagkakatiwalaan namin na mamahay muna roon. Magandang araw po. Itago niyo ako sa pangalang Ellen. Gusto kong mag-share ng kwento sa nangyari sa amin noong tumira ako sa mga biyenan ko. Noon pa alam ko naman na hindi nila ako gusto. Unang pagkikita nga namin nung ipakilala ko ng asawa ko na itago na lang natin sa pangalang Gary. Hindi nila ako kinikibo. Si Gary lang ang kinakausap nila. Kahit tignan ako ng biyenan kong babae, hindi niya magawa. Kwento ni Gary, ang dahilan daw ay dahil meron na silang napupuso ang maging asawa ni Gary noon pa. Kaso hindi naman daw gusto ni Gary yung babae. Ayaw sana naming mag-anak muna kasi nag-iipon pa kami noon para oras na ikasal kami ay may sapat kaming budget para sa lahat. Nakakahiya naman kasi kung ihihingi pa namin sa mga magulang namin ang gagastusin. Malamang may sasabihin na naman yung mga biyenan ko. Kaso sa hindi inaasahan, nabuntis ako. Tinanggap ko na lang kahit wala sa plano namin ng mag-anak. Para makatipid, sabi ni Gary, doon na raw muna kami tumira sa bahay nila. Tumanggi ako nung una. Kaso na-realize ko baka kapag nalaman nila na dinadala ko yung unang apo nila, baka lumambot yung mga bakal nilang puso at maging close pa nga kami. Siyempre, hindi yun nangyari. Ramdam na ramdam ko yung pagkamuhi nila sa akin. Hindi nila direktang sinasabi. Mga pahapyaw lang. Pero alam ko lahat ng insulto at lait na sinasabi nila papunta sa akin. Hindi naman ako tanga para hindi maintindihan yon. Mas lumalala kapag wala si Gary. Walang filter lalo na yung nanay niya. Pokpok daw ako at dinimonyo yung anak niya. Baka nga raw ginayuma ko. Madalas nasa kwarto lang ako nun. Iniisip ko oras na lumabas yung baby namin, aalis na talaga kami. Pipilitin ko si Gary. Nung lubobo na nga yung tiyan ko, doon ko na napansin na medyo bumait yung nanay ni Gary sa akin. Hindi niya ako kinakausap pero lagi niya akong binibigyan ng pagkain. Medyo nagkaroon ako ng konting pag-asa. Baka nga dahil sa baby, magkakaayos kami. Lumipas ang mga araw, kapag nagigising ako, laging masama yung pakiramdam ko at saka sobrang lagkit ng tiyan ko. Parang may langis. Naisip ko normal sa buntis ang ganoon. Hanggang isang gabi, nagising ako nang marinig yung mga yapak galing sa labas. Hindi kami nagsasara ng pinto sa kwarto. Kung nakasara man, hindi rin ito nakalak. Bumukas yung pinto. Nagkunwari akong tulog. Bahagyang nakabukas yung mata. Pumasok yung biyenan kong babae. Ang laki ng ngiti niya.
sobrang nakakatakot yung itsura. Inangat niya yung palda ko, abot sa tiyan. Tapos may pinahid siya sa tiyan ko na langis. Habang ginagawa niya yun, may sinasabi rin siyang dasal na hindi ko maintindihan. Hindi ako makagalaw nung oras na yun. After niyang gawin yun, nag-sign of the cross muna siya bago lumabas. Kinabukasan, inaya ko sa labas si Gary. Nung nasa mall na kami, kinuwento ko ang lahat. Yung mga masasamang pananalita, pati yung ginawa ng nanay niya nung gabi. Si Gary na lang ang umuwi. Iniwan niya ako doon sa bahay ng kaibigan. Nung makabalik siya, kinuwento niya na nagkasagutan daw sila at umami ng nanay niya na kinukulam niya raw ako kaya niya ginagawa yun. Naghanap kami ng matutuluyan at hindi na kami bumalik doon sa kanila kahit kailan. Nung magpa-ultrasound kami, patay na si baby sa tiyan ko. Nagtataka yung mga doktor kasi wala namang komplikasyon. Healthy yung baby nung nakaraang ultrasound namin. At saka wala raw silang mahanap na dahilan kung paano namatay ang baby namin sa tiyan ko. Galit na galit noon si Gary. Alam niya kasi na malamang ang dahilan ay dahil sa pangkukulam sa akin ng nanay niya. Sa ngayon nasa maayos na rin kaming kalagayan. Nagkaroon ulit kami ng baby at maayos na itong naipanganak. Hanggang ngayon hindi pa rin namin kinukontak yung mga magulang ni Gary. Sabi niya hindi niya raw sila mapapatawad sa ginawa nila sa una naming anak. Magandang araw po Sir Neb. Ako nga pala si Benny. Ang kwentong isishare ko sa inyo ay hindi ko personal na karanasan. Ito ay kwentong nakita ko lamang sa isang pasyente ng aking dating amo na isang albularyo. Marami na akong nakitang nagpagamot kay Ate Dorina, pero mga karaniwang bali lang o nakatuwaan kaya nilalagnat. Yung iba naman nagpapahula lang at nagpapatawas. Nasasabi ni ate na kinulam o binarang, pero nasa maayos na kondisyon naman yung mga pasyente niya. Ibig kong sabihin ay nakakausap naman niya ng maayos, nakakalakad o kaya ay nakakaupo sa wheelchair. May iba pa na amoy bulok dahil sa mga sugat, pero ibang klase itong ikukwento ko. Sabi ni ate ay nakakita na siya ng kaparehong kondisyon noong pasyenteng tinutukoy ko. Pero yun ay noong nag-aaral pa lamang siya ng panggagamot at ang nagpagaling doon sa pasyenteng una niyang nakaengkwentro ay ang kanyang master. Noong napagbuksan ko ng gate yung pasyenteng tawagin na lang nating Johnny, akala ko ay katulad lang din siya ng iba pa. Naka-wheelchair at tulak-tulak ng asawa niyang tawagin na lang nating Sally. May kasama pa silang dalawang lalaki. Natawagin naman nating Jojo at Raul. Dinala ko sila roon sa pinakatanggapan ni ate. May dalawa pang nakapila noon para magpagamot, habang yung isa niyang pasyente ay sinasabihan na lang niya ng mga dapat gawin. Halos 1 oras din yata ang nagdaan bago tawagin ni Ate Dorina sina Johnny. At dahil huling pasyente na ay nakiusyoso ako. Sabi ni Sally, bigla na lang daw naparalisa si Johnny. 2 araw na ang nakakaraan. Akala raw nila ay na-stroke kaya dinala nila sa ospital. Pero wala namang makitang diferensya sa kalusugan ni Johnny. Kinonfine pa rin ito para sa obserbasyon at nang malagyan ng dextrose dahil hindi ito makakain. Pero talagang walang nakitang sakit. Nagagastusan na lang sila Sally pero wala namang pagbuti sa kalagayan ni Johnny. Kaya nagpasya sila na lumabas na lang at magpa-albularyo. Pinakatitigan ni ate si Johnny, tapos ay pinitik niya ito sa noo. Biglang tumingala si Johnny at umungol ng mahina. Sabi nila Sally, ayun ang kauna-unahang galaw ni Johnny mula nang maparalisa. Pumikit si ate at bumulong bago tinutok ang hintuturo at hinlalato niya sa sikmura ni Johnny. Umungol siyang muli at nandilat yung mga mata. Tinanong ni ate kung ano ang atraso ni Johnny. Nung bumuka ang bibig ni Johnny para magsalita, ay boses ng babae ang lumabas mula rito.
Ayon sa kanya, ay isa raw itong diwata na kaibigan ng ina ni Sally. May kinuha raw si Johnny sa biyenan nito na kailangan itong ibalik dahil kung hindi ay hindi ito pagagalingin. Nagulat si Sally sa nalaman niya, maging sina Jojo at Raul na mga kapatid pala ni Johnny. "Kuya, anong kinuha mo sa biyenan mo?" tanong ng mga ito. "Kuya naman, hindi ka na nahiya. Nakikitira na nga lang kayo, magnanakaw ka pa." May tumulong luha sa mga mata ni Johnny. Tapos ay nangisay ito. Pinigilan siya nila Raul at Jojo. Patuloy sa pagsasalita si Johnny sa tono ng isang babae. Parang galit na galit ito at pinipilit si Johnny na ibalik ang kinuha niya. At dito talaga ako kinilabutan dahil habang pinipigilan siya nila Raul at Jojo ay umangat ang katawan niya. Lumutang talaga at halos humalik sa kisame. Napasigaw na si Sally at ako naman ay handa nang lumabas dahil sa takot. May kung anong sinenya si Ate Dorina. Sabay sigaw niya ng isang salitang Latin. Isang salita lang yun. Pero bumagsak sa sahig si Johnny at nagsisisigaw pa rin. Hinawakan ni ate ang ulo ni Johnny at kinausap ng mahinahon. Sabi ay hindi maibabalik ni Johnny ang ninakaw niya sa kanyang biyenan kung hindi aalisin ng diwata ang parusa rito. At doon ay kumalma si Johnny. Maya-maya nag-iiyak na ito at humingi ng tawad kay Sally. Manghang-mangha ako noon kay Ate Dorina dahil first time ko talagang makakita ng aktwal at maaksyon na gamutan. Para akong nanonood ng pelikula sa mga nasaksihan ko. Nung dumating si Johnny ay tulala lang ito na nakaupo sa wheelchair. Pero nung umalis ay naglalakad at panay ang hingi ng tawad kay Sally. Kay Ate Dorina ko lang nalaman kung ano ang ninakaw ni Johnny sa biyenan niya. Ayon daw sa diwata ay isang ginintuang pulseras yun na may mga diamante. Kung binalik man yun ni Johnny ay hindi na namin nalaman ni Ate Dorina dahil hindi na sila bumalik para magpagamot. Kwento ito ng kaibigan ko. Nagpaalam ako sa kanya kung pwede ko ba itong ipasa dito. Alam ko kasi na siguradong magugustuhan ng mga kapasta natin ang kwentong ito. Isa rin ako sa masugid na tagapakinig nitong channel. Kaya alam ko na pasok ito. Itago natin sa pangalang Totoy itong kaibigan ko. Mabait na kaibigan si Totoy. Masipag, matulungin. Kahit nga ako ilang beses na ring natulungan ni Totoy. Hindi lang pinansyal. Magaling din kasi siyang magbigay ng advice sa buhay. Nung magtrabaho sa isang vulcanizing shop si Totoy, may nakilala siyang babae. Pamela ang pangalan. Sabi ni Totoy, love at first sight daw. Siyempre, niligawan niya. Nagtatrabaho si Pamela sa tindahan ng damit sa tapat lang ng shop nila. Marami raw nanliligaw dito. Pero siya lang daw ang sinagot kasi nakita ni Pamela yung sipag at kabaitan niya. Nung makaipon ng konti, inalok ni Pamela si Totoy na umuwi sa Palawan. Pumayag naman siya agad. Pagdating doon, malaki raw yung angkan nila Pamela. Ang daming alagang hayop, mga manok, kambing, baka at may 2 pa raw na kabayo na sinasakyan nila kapag may gusto silang puntahan na lugar. Nag-celebrate daw yung buong angkan nang sabihin ni Pamela na asawa niya si Totoy. Kinasal sila nung nagsisilbing kapitan ng lugar. May maliit na simbahan doon at doon daw sila inorasyonan nung kapitan. Ganoon daw yung kasal sa lugar na yon. Simula noon binigyan sila ng lupa na pagtatayuan ng bahay at saka ilang alagang kambing at manok. May nahanap din daw na trabaho si Totoy doon. Naging magsasaka siya ng mais. Hindi siya marunong pero tinuruan din daw siya nung may-ari ng maisan. Akala niya raw yun na ang magiging buhay niya doon sa Palawan. Mga 6 months ang lumipas, nakagat daw ng ahas yung biyenan niyang lalaki. Nung puntahan nila sa bahay, nakahiga na sa kama.
Ang putla ng katawan at labas lahat ng ugat sa muka. Halata raw na ilang oras pa mamamatay na rin ito. Pero lahat ng tao na nandoon, walang pakialam. Parang normal na araw lang. Kahit si Pamela, walang emosyon. Sabi sa kanya ni Pamela, wag daw itong mag-alala kasi hindi pa mamamatay ang tatay niya. Nagkaroon ng konting dasal. Tapos may pinalunok silang itim na bagay sa tatay ni Pamela. Bago sila umalis, nilapitan ni Totoy yung biyanan niyang lalaki. Malamig na raw at wala ng pulso. Sigurado raw siya na wala na itong buhay. Kaya nung hating gabi na dumalaw ito sa bahay nila, muntik na raw siyang atakihin sa puso. Nasa labas daw yung tatay ni Pamela. Ginising niya si Pamela. Nag-usap sila. Tapos lumapit ito kay Totoy at ang sabi, wag daw nitong pabayaan ang anak niyang si Pamela. Tsaka ito tumalon ng mataas papunta sa mga puno. Umamin si Pamela, aswang na raw ang tatay niya. Sa lugar nila, madalas daw ay ganoon ang ginagawa ng mga taong mamamatay na. Pinapakain ng batong itim para maging aswang. Sa ganoong paraan daw, mas hahaba pa ang buhay nila. Pero kapag naging aswang na raw sila, kailangan na nilang umalis ng bayan at manirahan kasama yung ibang aswang. Takot na takot daw noon si Totoy. Makalipas ang isang buwan, inalok niya si Pamela na umalis sa Palawan at dito na manirahan sa lugar namin. Pumayag naman siya. Sa kasalukuyan, dito pa rin nakatira sa amin sina Totoy at Pamela. May anak na sila, 2. Sabi ni Totoy sa akin, wala na raw siyang balak na bumalik doon sa Palawan. Wala na rin siyang balita sa tatay ni Pamela. Pagbati po sa inyo, Sir Nepkero. Ako po si Yvette, isang bagong subscriber na narito ngayon bilang sender ng aking kwentong kababalaghan. Nalaman ko ang tungkol sa inyong channel mula sa isang kananay sa eskwelahan ng aking grade 1 na anak. Napagkwentuhan namin noong Halloween party ng mga bata ang tungkol sa mga nakakatakot naming karanasan at naudyokan ako ng isang kananay na mag-send sa inyo ng kwento. Sana ay maisama nyo ito sa inyong mga pinalalabas na kwento. Sisimulan ko na po. 5 buwang buntis pa lamang ako ay nagloloko na ang kinakasama ko noon na pakitago na lang sa pangalang Omar. Nagsama kami sa bahay nila ng pamilya niya. Naroon ang inay at 2 niyang nakababatang kapatid na parehong wala pang pamilya ng mga panahon na yon. Mabait sa akin ang inay at nang malaman niyang nambababae si Omar ay pinapili niya ito. Ititigil ang pamimindeho o lalayas. Sukat ay lumayas si Omar at iniwan ako. Aalis na lang din sana ako pero hindi pumayag ang inay. Sabi niya ay siya na ang bahala sa akin lalo at nagbubuntis ako. Tinupad ng inay ang sinabi niya. Inalagaan niya ako at ang aking anak nang ito ay maisilang. Si Omar naman ay talagang kinalimutan na ang obligasyon sa akin. Pinakasalan pa yung babae niya. Nagtrabaho ako sa isang optical shop at tinaguyod ang buhay naming mag-ina. Ayaw pa rin kaming paalisin ng inay dahil ayaw raw niyang mawalay sa kanyang apo. 3 taong gulang ang anak ko nang unti-unting bumagsak ang kalusugan ng inay. Nag-resign ako sa trabaho para maalagaan siya. Nag-online selling na lang ako para maipantustos sa amin. Noon kasi ay magkasunod na nag-asawa ang 2 pang anak ng inay. Kaya kami na lang ang naiwan sa bahay. Hindi na nagpaalaga ng matagal ang inay. Isang araw ay nagising na lang ako na wala na siyang buhay. May sulat na iniwan na nagsasaad ng pagpaparte-parte ng kanyang ari-arian. Sa amin ang 2 pa niyang anak. Wala siyang iniwan para kay Omar. Labis ang hinagpis namin ng hipag at bayaw ko sa pagkamatay ng inay. Ang hipag ko na siyang pinamanahan ng inay ng bahay ay mabait din sa aming mag-ina. Hindi niya kami pinaalis at sa halip ay hinayaan niyang kami ang tumira sa bahay. Ang kaso ay dumating si Omar kasama yung asawa niya
Natawagin na lang nating Ana. Wala pa silang anak at balak nilang tumira sa bahay. Ang sabi pa nito ay nilason ko ang inay kaya siya namatay. Pati raw pag-iisip ng inay ay nilason ko. Kaya ang dapat ay pamana sa kanya sa akin napunta. Nag-eskandalo talaga siya at pinahiya ako sa mga nakikilamay. Natigil lang ang pagbubunganga ni Omar nang magkalampagan ang nagbubukas sarang mga pinto ng kabahayan. Sabi ng mga naglalamay ay nagagalit na raw ang inay. Sinigundahan yun ni Omar at ang sabi ay nagagalit sa akin ang inay dahil hindi naman ako kaano-ano ay kinakamkam ko ang kanilang pag-aari. Imbis na makipagtalo ay umalis na lang kami ng anak ko. Kako sa hipag ko ay babalik na lang kami kapag pwede nang makausap ng matino si Omar. Kinabukasan ay pinuntahan ako ng bayaw ko. Pinababalik ako nito sa bahay dahil umalis na raw sina Omar at Ana. Hindi raw pinatahimik ng inay ang mga ito sa buong panahon na nasa bahay sila. Lalo lang daw nagkalampagan ng mga gamit sa bahay nung umalis kami ng anak ko. Hindi raw yun pinapansin nila Omar. Pero nung matutulog na sila, nagpatay sindi raw yung ilaw sa kanilang kwarto. Umuga pa raw ng umuga ang kama. Si Ana ay nahulog pa sa hagdan at sinasabing may nagtulak daw sa kanya kahit siya lang naman mag-isa ang nasa hagdan. Mangiyak-ngiyak daw na humingi ng tawad si Omar sa inay. Ang hinihingi nito ng tawad ay ang pagpapakasal niya kay Ana nang walang basbas ng inay. Natahimik lang si Omar nang may plorerang lumipad at tumama sa bibig niya. Dumugo yung bibig ni Omar kaya nagtatakbo palabas ng bahay. Pinabalik kami ni Bayaw at Hipag sa bahay. Si Omar naman makailang beses pang nagtangka na makuha ang bahay pero dahil nakapangalan na yon kay Hipag ay wala siyang magawa. Lalo pa at galit din sa kanya yung mga kapatid niya. Kalaunan ay sumuko rin si Omar kahit galit na galit sa akin dahil inagaw ko raw ang pagmamahal ng ina niya. Sir Neb, 4 na taon nang wala ang inay. Pero minsan ay dama ko pa rin na kasama namin siya sa bahay at gumagabay sa aming mag-ina. Sa mundong marami ang kwento ukol sa gera patani ng biyenan at manugang. Ako naman po, napakaswerte ko sa inay. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng belated happy birthday si Tito Jack Mabisa. Food trip na naman ang Tito Otits nyo mga tol. Madalas gabi ko napapanood yung mga videos niya kaya nagugutom ako nang wala sa oras. Paborito ko yung mga luto niyang pulutan. Kasi alam nyo, paborito kong ulam pulutan. Tatay ko noon kapag may inuman sa amin, mas prefer ko yung pulutan kesa dun sa ulam talaga namin. Kasi madalas sobrang anghang kaya talagang gaganahan kang kumain. Anyway, sumaba na yung shoutout ko. Belated happy birthday po kay Sir Jack, Tito Otits. At hanggang dito lang po muna ang episode natin mga kapasta. Magandang gabi po sa inyong lahat.